Hello everyone, ako nga pala si Mark Novel Valeria, isang entrepreneur at madami na tayong pinagdaanan sa business. Kaya andito ako para meron pa akong maituro, okay? At para maiwasan nyo na rin yung mga pagkakamali ko sa pagninegosyo. Ngayon, okay, paano nga ba, okay, magbenta o kumita ng malaki? At the same time, magbenta ng mahal. So, hindi ibig sabihin na parang, ba't ka magbebenta ng mahal, hindi naman quality yung binibenta mo. So, ang ibig kong sabihin dito ay mas magandang mahal muna. Okay? Mamaya, malalaman nyo kung bakit nga ba mahal muna yung ating ibibenta. Okay, so simulan na tayo. Sa pagsimula ng negosyo, meron yung dalawang pundasyon na naiisip. Una, magandang simula ng negosyo. Okay? Una is dapat mura. And yung pangalawa ay dapat patok sa masa. Okay? So, ngayong dalawang characteristics na yan, okay, once maging characteristic na din yan ng negosyo mo, isa lang ang sigurado na yan, okay? Malulugi ang negosyo mo, lalo na kung nagsisimula ka pa lang, okay? Oo, sige, sabihin natin na pangmasa yung produkto at marami ang pwedeng bumili. Dahil mura pa, okay, pero sa dami ng negosyo na gano'n, ang mindset, madami din yung naglalaban-laban para sa mga target market. Okay? Kaya lahat kayong naglalaban sa negosyo, sa presyo, sa negosyo nyo pare-pareho kayong walang kikitain. Kasi lahat kayo magpapababaan ng presyo hanggang sa malugi na kayo at wala nang kitain. So, ang gusto mo is maging pinakamura sa market. Kung gusto mo maging pinakamura sa lahat, dapat ka maging pinakamalaki muna. Okay, yan yung sasabi ko sa inyo, na kailangan muna nating pinakamalaki bago tayo magbenta ng mura. Kasi kung titingnan natin, kahit ako nagnegosyo ako dati, okay, sabi ko mas mura, mas madaming bibili. Ang problema, okay, lahat ng mga kalaban mo is mura din. So ngayon, magpapababaan na kayo hanggang sa malugi na kayo. So ang una kong advice sa inyo is kailangan muna nating yung binebenta natin is mahal. Okay? Kumbaga mahal muna hanggang sa papamura. Okay? Kasi merong magandang mangyayari sa ating business. Kasi kung maliit ka pa lang, okay, saan ka kukuha ng paninda mo ng puhunan mo? Okay? Kasi kung maliit yung or kung mura yung ibebenta mo, wala, matatalo ka lang. Okay? Sa supply mo, kukuha ka rin. Sa produkto mo, okay, mahal yung raw material. Siyempre, yung supplier mo, may tubo yun. Kagaya ng bumili ka sa kanila ng produkto, tapos tutubo rin sila. Pero, may kikitain ka ba? Wala na. Ngayon, paano kakikita kung ibababa mo ang presyo mo para sa masa? Kaya kahit magtinda ka pa 24 hours, wala ka pa din kikitain kung ang target mo ay pinakamura. Okay, dati meron akong business na Gcash cash in and cash out. Okay, nag 24 hours ako that time. Pero dahil lahat ng tindahan, okay, ay may mga Gcash na rin. Kahit mag 24 hours ako, wala ring bumibili. Kasi nga, madami nang nagbebenta. At the same time, mura na rin yung fee. Okay? Ito kasi yung katotohanan, yung masa nagtitipid. Okay? Bakit siya nagtitipid? Para makabili ng mahal. Diba? Nagtitipid kasi sila para makabili ng mahal. Kasi hindi naman lagi mura binibili ng masa Tama? Kasi yung iba nga, napakahirap. Diba? Yung iba nga, hirap na. Okay? Kunyari, ako, estudyante ako, tapos yung parents ko naghihirap, mahirap na nga. Pero gusto silang mag-show na, kunyari, mayaman. Ngayon, mag-iipon yan. Okay, para may mabili na gadget. O kaya ng pagkain. O kaya yung sikat. O kaya iPhone. Okay, mahirap ka na, tapos nag-iipon ka para makabili ng iPhone. Tama? Okay, kasi hindi naman laging mura binibili ng masa. Namimili din yan ng mahal. Kaya, kung murang produkto yung target mo, ikaw yung way nila para makatimbid. Tama? Wala naman problema dun Kasi, may bibili dyan. Kaso, ang kawawa, ikaw yung negosyo mo kasi wala ka na kikitain. Sa isang negosyo kasi, pag wala kang markup, malulugi ka lang. Okay? Ang mga yon, para makatipid sila, ikaw yung gagamitin nila. Tama? Kasi mura yung binibenta mo. So ngayon, sila makakatipid sila para makabili sila ng mahal
okay, na pwedeng iPhone, okay? So, ikaw pa yung naging solution. So, dapat hindi ganun. Kaya, ang gagawin natin, ganito, okay? Imbes na targetin mo ang masa, ang targetin natin ay yung mga mayayaman. Yung konting taong mayayaman, hindi yung maraming taong nagtitipid. Okay? Kasi yung mga mayaman, di na yung nagtitipid, sigurado. Okay? Kaya, kung ikaw nagsisimula na magnegosyo, ang targetin mo yung konti lang sila pero may perang panggastos para sa bagay na yon. Isa pang point, imbis nag-iisip ka kung paano papamurahin ang produkto mo, ang isipon mo kung paano mo mapapamahal ang produkto mo. Okay? Kumbaga, quality ba? Best effort ba? Okay? Kaya, alisin natin sa mindset natin yung pagpapamura at pangmasa na negosyo dahil ikaw lang ang mahihirapan at ikakalugi pa yan ng negosyo mo. Kaya, mag-isip na ng negosyo na kung saan mapapamahal ang iyong produkto. Madaming advantage, okay? Bakit? Kapag mahal, okay, kikita ka. Okay? At the same time, kailangan rin natin na quality. Okay? Mag-isip ka ng paraan para mapamahal yung produkto mo. Okay? Nyari, food. Di galingan natin, sarapan pa natin, okay? Effort talaga. Kailangan nating ipag-praise sa Panginoon. Kasi nga, ang Panginoon, quality rin yung ginawa niya. Okay? Kumbaga, hindi tayo pwedeng, ito na lang, okay na yan, ganito, ganyan. Hindi. Kailangan natin ng best effort. Kasi kapag maganda, masarap, okay, magaling tayong magbenta, okay, meron tayong skill sa pag-stock, okay, susunod na dyan, okay, yung merong profit. Kapag profit, may profit na tayo, makapag-scale up tayo. At time will come, okay, pag malaki na tayo, okay, pwede tayo magbenta ng mura. Okay, kasi ang ating target is pangmasa. Okay, tingnan natin yung mura ngayon. Okay, ngayong panahon na yun, yung OSEV. Okay, ang mumura ng mga binibenta nila. Okay, bakit mura? Bakit pangmasa? Sobrang laki nila. Ang dami nila. Okay, kahit sa Manila, OSEV na yung pinaka sikat ngayon. Okay, meron pa nga doon yung Dali. Okay, dito wala pang Dali dito sa probinsya. Pero nakita ko, time will come, magkakaroon na rin ng Dali dito. Bakit? Yung mga item, mga grocery, is napakamura na. Bakit? Kasi malaki na sila. Kaya ang target nila is yung mga pangmasa. Tayo ng negosyo, maliit pa lang tayo. Hindi pa tayo malaki. So, ang kailangan natin, mag-isip tayo, lupitan natin yung produkto para maibenta natin sa mga mayayaman. Dahil ang yung mga mayayaman, hindi na yan masyadong nagtitipid. Okay? Kasi alam nila na quality yung bibili nila at para sa kanila yun. Kaya, kailangan nating lupitan sa pagninegosyo dahil tayo yung pag-asa ng Pilipinas para mas tumaas yung ekonomiya ng ating bansa. Okay? Kaya, kailangan natin, okay, mahalan sa ngayon, okay, yung ating pagbebenta ng products. Okay? Yes, yung iba para makatulong dahil okay lang din naman kasi okay lang naman yun sa iba, okay, kung yun yung gusto mo. Okay, pero ang pinopoint ko, maliit pa lang kasi tayo. Sila malaki na. Okay, kaya dami nilang customer, tama. So kailangan nating galingan, okay? Kasi para siyempre matuwa, okay, yung tao at the same time para mag-glorify ang Panginoon. Okay? So ngayon dito na magtapos yung ating topic, okay? So, kung gusto nyo pang madaming topic na matutunan, okay? Don't forget to like, share, subscribe, and then comment lang kayo. Okay? Medyo inuubo na tayo. Okay? So, dito na. Okay? God bless you all. Okay? At sinisigurado ko sa inyo, mas madami pa kayong matutunan dito sa channel to. Okay? Kaya, stay tuned. Okay? Abangan nyo yung ating susunod na lesson.